guys, have a blessed evening and welcome back to the Watchman channel. And I'm so glad to be with you again together with my husband. Tonight guys, gusto ni mag-share sa inyo about sa Word ni God na maka-encourage sa tuwa. And from the book of Hebrews chapter 13 verse 1 to 17, natay mga matun-an diha. How to live a life that pleases God. So, let's dive in sa Word ni God tonight. Number 1 is, keep on loving each other. So, why? Nganong itudlo na sa Ginoo sa tuwa. Isang makapahimot diha sa Ginoo. We keep on loving each other tungod as Christian, dili gyud nato ang dangon sa paghigugmaay sa usag-usa. Kay isa ra man ta sa lawas ni Kristo. So, we are sharing and keep on loving each other as brothers and sisters in Christ. Amen, tama yun, kay remember, ang una na higugma sa tuwang Ginoo. So, kita nag-response na lang ta sa love sa inyo. So, if we keep on loving each other, isa na nga mahimot ang Ginoo sa tuwang kinabuhi. If you love sa imong isig ka tao, no hatred inside. So, wala na tayong mga pagdumot. Ang love is mukaber man sa tanang mga pangit, mga milaan nga kinain. Because of love, the love of Christ, makapahimot sa Ginoo. Ikaduha is hospitality. Ako unsa na sa Bisaya? Pag-abi-abi. Pag-abi-abi sa mga stranger. So siguro kanang everyday sa ato ang kinabuhi na gyud malikayan na ay mga bisita sa ato ang panimalay. Usahay ang uban magreklamo kay hanap yung bisita, but gina-encourage sa Hebrews nga ang pag-abi-abi isa din na siya nga mahimot ang Ginoo. Gina-welcome man nimo bisan dili mo sila mga kaila, gina-welcome nimo wala man ta kabalo nabala sila purpose na gusto sa inyo ang balay or kasi naka-experience ako. Basta nasa tuwa na as Pilipino kanang hospitable. Wala pud ka kaibalo. Isa dayto nga ipadala sa Ginoo sa imuha na pakabalo isa to ka anghel nga ipadala sa Ginoo sa imuha na as Christian ay welcome din nato ang tanan. Kinsa man na wala tay pili sa pag-welcome sa tao kay as Christian kanang atong gina-share kung unsa si Kristo sa atong kinabuhi. Christ is gugma. So una, ang ato ang kuan sa uban na may pinsa nga moabot nga itong bisita o pinsa man itong ma-encounter sa ato ang kinabuhi, ito din silang abi-abihon. Iwata kabalo sa dito pangin, ipadala sa Ginoo sa ato lang na senaryo. Hindi mo kitang maabi-abihon sa isig ka tao. So, motong ikaduha, So, ato ta sa ikatulo, ang inayon diri is nakay simpatiya. Sympathy. So, kining simpatiya ma-apply nimo ni sa mga example sa inyong mga friends na matiyan sila sa ilang mga loved ones. So, makisimpati ta sa ilahan kung unsa ilang mga na-experience na sila yung mga painful nga experience, mga kaguol. So, makita po sa tuwa diha nga napud kay kahangawa sa ila nag-care pud ka sa ila. So, isa na nga makatag o himaya sa Ginoo or makapahimuot sa Ginoo. Ilabi na tong nasa mga prisuhan tong giingon ni Apostol Paul sa Hebrews kung sa ilang mga experience dito sa prisuhan dili man lalim so murag atong heart na apo dito ba nga halabitaw ang ilang kasing-kasing inani. So kung mga na-experience na nabahaan ba na sila, nabagyuhan, nalinugan tanan yung mga disaster sa kinabuhi o na-disgrasya kanang murag na ako ibutang po ni mong heart sa ilang uya po nila so kana napakita nga nagyud kay care kay concern. So muna siya yung sympathy. So wana as a Christian natay heart dapat na to give a pleasing life sa Ginoo. So mo to ang ikatulo. So ato to sa ikaupat kung sa nga butang na gusto sa Ginoo para kanato as mga Christ believer. So, give honor to your marriage. So, para nga sa mga naminyo na, sa mga sila husband o wife. So, ang marriage ginaingon diri is sacred
No, nganong i-honor nato atong marriage? Nindot kayo kay mao na ang isa ka kanang makapahimot sa Ginoo nga imong ipasigarbo gyud ang kaminyoon. I-maintain gyud nimo ang kanang inyong kaminyoon nga sacred. Dili siya kanang pasabot nga ninyo na ka may ibong pakasalain. Kundili kay wala gikahimot na sa Ginoo kay mahimo na siyang usa ka babag na sa imong pagpangalagad sa Ginoo kay nahimo man kang maibugon sa imong sa imong opposite sex nga minyo naman ka. So in order nga makapahimot ka sa Ginoo kanang isa gyud na ang marriage nga imuhang ampingan as Christian believer tungod kay and submit to your husband. So both of you as couple na ay responsibility. Dili lang kay ang isa ang mag-workout nga ikaw wala nag-workout. So dili siya maayo. So kinahanglan gyud nga kamong duha anaa gyud makita ang kanang ma-enjoy gyud ang marriage life ba. Building a family kay diha magsugod sa pamilya ang maayong kinabuhi. Labi na nga magkaroon na mo og mga bata o mga anak kanang magtubo sila nga naanay kahadlok sa Ginoo tungod kay ang isig ginikanan as mother and father naay kahadlok sa Ginoo ug mubunga kini og maayong mga bunga which is ang inyong mga anak na napoy kahadlok diya sa Ginoo. Ang importante yun no sa marriage life, amo lang i-share ang Team Rosel, no, ang dili malimtan no, vows or commitment, ang love, trust, commitment, and Christ-centered relationship. So adto ta sa kapila na ni siya, ikalima na siya nga butang no nga gusto sa Ginoo para sa atong kinabuhi is ana siya diha, don't love money. Be content, no? Satisfied na dapat kung sa'y naa sa ato. Okay, kasagaran man gud no kanang ang ato ang compromise no, ang ato ang spiritual life is adlaw sa Domingo manarbaho, mangitag kwarta para sa pamilya which is dili siya tama. So balik-balik ko nato ang Matthew 6:33 unsa ginaingon dito? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, mawin na dapat atong ibutang sa atong marriage life, no? Bisag dili pa ka marriage, bisag single pa ka diya, o isang status sa atong kinabuhi. So, always na to bunitan ka na nga verse. Okay, isa man gud na sa atong foundation. Isa gid imong priority sa imong kinabuhi. Dili ang kwarta ha, dili atong spiritual life. Kaya ang tanan igadugang gid na sa Ginoo, no? Niingon kay siya na diri nga because I will never leave you nor forsake you. Bisumpay pa na niya diri. Nga, di ka magkabiyaan na, di ka magkapasanglan. So, unahan lang yun ko. Unahan na ito. So, last na siguro, number 6, no, sa giingon diri sa Hebrews, is submit or obey to your spiritual leaders. So, kung natin mga spiritual leaders nga mitaliwan na sa tua, kung buhi pa sila sa una, daghan tag mahinumduman sa ilaha. So, katong mga nindot nila nga mga gibuhat, prayerful ba sila, unsa mahilig sila mag-share. So, ma-apply daw nato siya kay mga nindot man to siya nga mga example. So, submit to your leaders. Submit. Pinaka-importante po kay na kay kanang as Christian believer, naagit tay mga spiritual leaders like pastors, elders, sa atua. So, mahimutang mo-obey sa ilaha tungod kay na-experience nila kung kay sila man ang nauna sa atua. So, nana sila yung mga taas nga experience kung say maayo o dili maayo. So, mo-obey punta sa ilaha kay lalo na sa mga alagad sa Ginoo kay gitagaan na sila og kaha sa Ginoo nga kanang alagaan ang flock. Ang mga ang alagaan ang katawhan sa Ginoo, ang mga anak alagaan ang katawhan sa Ginoo, ang mga anak sa Ginoo. So, obey ta sa ilaha kay wala man pud sila'y kanang wala sila'y intention kundi ang maayo nga kaayuhan para sa mga anak sa Ginoo, the body of Christ.
sa church pod no moto tama tong giingon nga daghan tag mga leader sa church no na mga cell group leader, mga sa Sunday school, mga Bible study. So ang giingon sa Proverbs yun no kapila gyud nagibalik-balik sa Proverbs no kung naadjud kay obedient nga heart no kanang maminaw ka sa mga advice, surely imong kinabuhi maayo gyud. Ang imong kinabuhi mabutang gyud sa path nga gusto sa Ginoo. Nya ilabi na pag naamang ko'y obedience, there is a maturity. So magtubo gyud ta, mag-mature gyud ta. Kay makorek man ta, no? Wala tayong mga mistakes, namon tayong mga leader nga correct sa tuwa, mag-discipline, maghatag advice. So if we are obedient, submit ta nga bitaw no, tama bitaw si pastor, mga elders. So kita as a Christian, as a Christ believer, magtubo gyud ta. No, tawag na mag-mature, mag-grow gyud atong faith diha sa Ginoo. Kay naman tani nga kasing-kasing ang pag-submit o pag-obey diha sa Ginoo. Ato ta sa church. Kinsa man ang head sa church, di ba si Jesus Christ, the head of the church. So nagyud tay kuan sa iya mo. Obey gyud ta sa iya mga pulong. So after Jesus Christ naman ang mga pastors, mga leaders, so mag-obey ta. Okay, sila man ang tama to, sila ni tagano o kanang tahas. O nga magdumala sa inana nga congregation. And sa pinaka-basic, ato ta sa atong family. Sa atong family. Sa atong family, mo-obey ta sa atong parents. O as children, no? Ingon sa pulong sa Ginoo, children, obey your parents. So isa na nga dakog impact nga sa tuwang kinabuhi. Kung magtumanon ta sa tuang ginikanan, dako gyud og kanang resulta nga mahimo tang maayong kanang anak. That's all for tonight, guys. And sa among pagpasalamat karon no nang mapasalamaton kay anything. Nakauban mo na mo karon. And here's our song na gusto na mo iawit mo para sa atong buhay na Diyos. Kung kabalukod mo ani, join us to worship this song no nga ato ning kantahon para sa atong buhay.